Hello guys! Welcome back to my channel at welcome na naman sa ating series na Grow Rich Bit by Bit, kung saan nag-aaral tayo ng financial literacy pa konti-konti lang everyday. At pag-uusapan po natin scam. Very important po na naiintindihan po natin kung paano nag-work ang scam dahil maraming scammer na gustong kunin ang ating pera. At pag-uusapan natin ngayon yung technique na unsolicited advice. Okay, maaaring familiar na po kayo, no, sa marami pong scheme, no, ng mga scammers. Pero po, no, alam ko na marami sa inyo familiar at hindi na kayo prone, pero kailangan pa rin po nating mag-review para po lagi po tayo nare-remind. And of course, dapat po, no, habang nagre-review din po tayo, dapat sinishare din po natin sa ating loved ones, no, ang mga scammers po na to, mga gawain ng scammers po na to. Kasi kahit ikaw, kung ikaw hindi ka nai-scam, pero mahal mo sa buhay na scam, apektado ka rin po. Masasaktan ka rin at tatamaan ka rin in one way or another. Kaya dapat po yung mga ganitong bagay ay sinishare po natin sa lahat dahil ang dami-dami na pong nai-scam. Pati yung mga tao, akala nila matalino sila, nai-scam din. Kaya ingat-ingat po tayo lahat. Tulungan lang po tayo. Scammers are genius po yan sa psychology at gumagamit po yan ng combination ng tricks na para hindi po natin napapansin, i-scam na po tayo. At ang isa sa mga technique po nila, itong tinatawag na unsolicited advice. When someone offers you information, suggestion, or input without being asked. Ito po yung general na terminology po, no, ng unsolicited advice. Hindi mo hinihingi, pero binigyan ka ng advice, no? Pero i-generalize po natin ito. Mas i-generalize ko po, no, itong unsolicited advice. In general po, no, kapag yung investment opportunity ang lumapit po sa atin, red flag na po yun. Okay po? Maliwanag po ba? Red flag na po yun. Dapat po, hindi po investment opportunity ang lumalapit po sa atin, no? Kasi ang rule of thumb, ang magagandang investment po ay mahirap hanapin. Tayo po ang magpapawi sa pagre-research. And always think about this. People are inherently greedy. Lahat po tayo, tao, psychologically, lahat po tayo ay greedy. Kung meron po magandang opportunity, wala po mag-share po sa inyo yan. Kung ako po may alam na magandang opportunity, hindi ko sasabihin sa iyo, kakamkamin ko lahat ng profits po na yan. So it's very suspicious po kapag ang opportunity po ang lumapit po sa inyo at super attractive or napaka-attractive po niya, suspicious na po agad yan. So hindi naman po lahat ng lalapit po sa atin na opportunity ay scam. Pero pag ang opportunity lumapit na po sa atin, dapat po itaas nyo na po ang inyong alert. Heightened alert na po kayo. Signal number 2 na po agad po yan. Red alert. Kasi hindi po dapat lumalapit sa atin opportunity. Tayo ang lumalapit sa opportunity. Ito nga stocks eh. Tayo ang nagsusunog ng kilay. Tayo ang naghahanap. Hindi investment ang lalapit po sa atin, no? At bonus content! Bago natin tapusin ang video po na to, may personal friends po ako, no? Na from time to time, no, tinatanong nila ako, no? Kasi minsan may maririnig sila sa internet or may lalapit sa kanila. Tapos tatanungin nila ako na legit ba yung ganyan na Kuya Joe? Legit ba yung ganyan? Kasi maganda yung offer eh. Maganda yung offer. Legit ba yan? Ganun, no? So ito po ang sagot ko po sa mga ganyan. Kung kayo rin po, no, nagtatanong kayo sa isip po ninyo, no, kasi meron kayong nakita sa internet, meron kayong may lumapit po sa inyo, at tapos tinatanong ninyo, maganda ba yung ganito, Kuya John? Ito po ang sagot ko. Since meron ka ng doubt sa utak mo, kung doubtful ka, bakit mo pa i-consider, no? Kasi doubtful ka na nga eh. Ibig sabihin, nangingibabaw yung greed mo sa yung doubt. Ang totoong investment opportunity po na magaganda ay nakakatulog ka ng mahimbing na walang gagamba sa dibdib. At yun lang po ang tagdala natin today. Sana may natutunan kayo kay Kuya John. God bless! Bye-bye!